At ipinadala niya ang mga peraso sa lahat ng nasasakupan ng Israel sa pamamagitan ng mga sugo na sinasabi, sino mang hindi lumabas upang sumunod kina Saul at Samuel ay ganito rin ang gagawin sa kanyang mga baka, at ang takot sa Panginoon ay dumating sa mga tao at sila'y lumabas na parang isang tao. Nang kanyang tipunin sila, bisik ang mga anak ni Israel ay 300,000 at ang mga lalaki ng Juda ay 30,000. At sinabi nila sa mga sugong dumating, ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki ng Jabes Gilead. Bukas ang kainitan ng araw ay magkakaroon ng kaligtasan. Nang dumating ang mga sugo at sasabihin sa mga lalaki ng Jabes, sila ay natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Jabes, bukas ay ibibigay namin ang aming sarili sa inyo at maaari ninyong gawin sa amin ang lahat ng inaakala ninyong mabuti sa inyo. Kinabukasan, inilagay ni Saul ang taong bayan sa 3 pangkat. Nang sila'y pumasok sa gitna ng kampo nang mag-uumaga na, at pinatay ang mga Amonita hanggang sa kainitan ng araw. Ang mga nalabi ay nangalak, anupat walang dalawang naiwang magkasama. At sinabi ng taong bayan kay Samuel, sino ba ang nagsabi, maghahari ba si Saul sa amin? Dalhin dito ang mga taong iyon upang aming patayin sila. Ngunit sinabi ni Saul, walang taong papatayin sa araw na ito, sapagkat ngayon gumawa ang Panginoong ng pagliligtas sa Israel. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel sa taong bayan, halika kayo at tayo'y pumunta sa Gilgal at doon ay ating ibabalik ang kaharian. At ang buong bayan ay pumunta sa Gilgal at doon ginawa nila hari sa Gilgal si Saul sa harapan ng Panginoon. Doon ay nag-alay sila ng handog pangkapayapaan sa harapan ng Panginoon. Si Saul at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay labis na nagalak doon. Amen. 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 So, napakaganda mga kapatid ang paglalahad. Unang paglilingkod ng opisina po ni Saul na ating makikita ay talagang may pangyayari na naman. At talagang the record says that si Saul, sinunod talaga niya yung Diyos na maliwanag. So, dito na makikita mga kapatid na sabi niya, ang Diyos po ang gumawa sa kanila. Napakainam yung unang kanyang mga yugto ng kanyang paglilingkod.
Okay, so i-welcome na po natin mga kapatid kung sino po nais magbahagi ng kanyang reflections o meron kayo nasumpungan ng mga impression ng banal na espiritu ng mga talata na pwede natin pagsalusaluhan ay welcome po sa umagang ito. Sino po nais magbahagi sa inyo? Taas lang po ng kamay. Sa ano, Sir Edmund, wala pa po ano, walang letter? Wala pa po, Pastor. Wala pa po. So, Sir Edmund, baka may gusto kayo ibahagi. Salamat sa Pastor Jason, ano? Baka mayroon ka nais ibahagi para pabungad na ideya. Meron na. Meron nata si Brother Simeon. Brother Sunny. Talusan ng Pantok. Hindi ko lang gano'ng mabasa. Pakibasa ka, Sir Edmund. Opo, Pastor. Mula po kay Brother Sunny Talusan ng Pantok SDA Church. Morning po. Ang mensahe ng kabanatang ito, 1 Samuel chapter 11, ay panahon ng pag-asa para sa atin. Sa gitna ng krisis, ang Diyos ay nagpapataas ng mga leader at nagbibigay ng tagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtitiwala. Ito ay nag-uugnay na kung saan ang banal na espiritu ay nananatili sa mga mananampalataya. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, tayo ay mananampalataya na ang Diyos ay gumagawa ng kaligtasan. Hindi kailangan ng hari tulad ng Israel, sapat na ang Diyos. Ito ay isang comfort para sa mga pagdududa ngayon. Amen. Amen. Ayun. So dito po sa 1 Samuel chapter 11 ay nakita nga natin yung unang pagsubok po sa pamumuno ni Haring Saul bilang hari ng Israel. So wala silang lakas, wala silang sandata. Ngunit sa sandaling narinig ni Saul ang nangyari, mapapansin natin yung Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya sa verse 6. So, pinagamit ng Diyos ang mga karaniwang tao gaya po nung napag-aralan natin. Si Saul ay ang karaniwang tao, ngunit nang siya ay sumunod sa Diyos ay ginamit siya upang maghari, iligtas ang buong bayan. So ipinapakita po dito ng Panginoong Diyos na hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng pusong handang sumunod. So ang take away ko dito, Pastor, ay maging ordinaryong taong maging inuman sa atin na may pusong handang magpasako, handang mag-submit, handang sumurrender, handang sumunod sa pangunguna sa leading ng Holy Spirit ay magiging makapangyarihang lingkod din po tayo ng ating pong Panginoon. Ayun po yung aking pong nakita sa 1 Samuel chapter 11. So sa mga kapatid po natin na may takeaway at nakita pong mga reflections para dito, ay nais po namin kayong ayahan na inyo pong itaas ang inyong kamay or isulat po sa ating chat box, maging ang kapatid po natin, mga kapatid po natin na nakasubaybay sa ating Discipleship Ministry Facebook page. Meron po tayong 8 doon. Good morning po at God first morning po sa inyong lahat dyan. Balik mo po muna sa inyo, Pastor Ranel. Salamat po. Okay, maraming salamat, Sir Edmund. So, napakaganda yun na po mo, no? Natin sa lahat. Sa chapter na ito ay nakita ko rin po yung kahalagahan itong tinatawag natin banal na espiritu. Naalala ko yung fellowship namin last November about boldness in mission. So, what caused us to be bold, sabi doon, naging matapang ay ang Holy Spirit talaga. Pagka nandiyan ang Holy Spirit ay kahit na ordinaryong tao, kagaya ni Saul, ordinaryo na siya at alam ko na nagtago siya previous chapter kasi medyo nagbantunot siya, maunahan ang bayan ng Diyos. Pero noong ang nagsubmit siya, ang banal na espiritu ay ginamit siya at naging matapang, nagkaroon po ng pagkakaisa doon sa kanila pong bayan. At
of course, ang resulta ay yung success, no? So, ganoon din po sa atin sa huling kapanahunan. Naalala ko yung aming po ministerial summit na pinagkaloob sa amin ng pamunuan sa pamumuno ni Pastor Gatos. Ang, alam nyo, ang dahilan na nananatili ang ating iglesia sa pagkakaisa, ang pinaka-number one core noon, kasi apat na po yun ay walang iba yung Holy Spirit. So, ako'y naniniwala na sa huling kapanahunan din sa ating pagmimisyon ay minsan meron tayong mga pag-aalinlangan na magbahagi. Pero mga kapatid, ito yung pagkakataon na kagaya ng naitala sa chapter 11, ang banal na espiritu pag gumawa po sa atin ay nakakatiyak po tayo ng katapangan, ng boldness to share the vision. Okay. Back to you, Sir Edmond, or si Sir Melvin Diaz. Sino po nais pong magbahagi? Okay, wala pa po nagbibigay pastor na marahil ay pinagmumulihan pa po nila ang 1 Samuel chapter 11. Oo. Meron po na nakita ko dito, pastor, yung tunay na lakas ng isang leader, hindi po sa posisyon or titulo or kakayahan, ano? Kasi kung wala po yung, nabanggit ko rin kanina, kung wala po yung leading ng Holy Spirit nga po ay wala rin pong pagtatagumpay ng mararanasan po ng isang leader. So sa kapanahonan po natin, ganyan din po ang nagiging karanasan po, no, ng ating po mga leaders. Tayo po na lahat na naririto ay in one way or another ay mga leaders po ng ating kanila mga iglesia, ay palagi po tayong grounded in the Bible, focused on the mission, and doon sa inaawit po natin palagi na tayo po ay palaging inaanyayahan na magmanalangin, no? At pagsapit po ng huling ulan, yung atin pong Holy Spirit ang palagi natin pong inaanyayahan na manguna po sa atin. Kapag itong wala po nito, ay hindi po tayo magkakaroon ng pagtatagumpay. Ayan, si Pastor June Barredo ay meron pong ibinahagi bago ko po sana huling banggitin yung kay Pastor Jerry. Pastor June Barredo po, Pastor Ranel, ay aking pong babasahin. Krisis ay bahagi ng buhay. Walang sinuman ang ligtas dito, maging ang bayan ng Diyos. Ngunit sa salita ng Diyos, makikita natin na ang krisis ay hindi lamang pagsubok, kundi pagkakataon upang ipakita kung saan talaga nakatuon ang ating pagtitiwala at kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Mahalagang ang Diyos ang unahin upang magtiwala at umasa ng mga hamon at sitwasyon. Put God first and we will never be last. Amen. Salamat po, Pastor June Barredo. Sige po, basahin ko na po ang kay Pastor Jerry. Ito po ang kanya pong ipinadala. Saul's story begins well. Chosen by God as Israel's first king, he proves himself a capable leader in his first battle. First Samuel, sorry po, meron pong hindi nakamute. Naman po kasi po ako'y na-distract. Salamat po. Sorry po, ulitin po natin. Saul's story begins well. Chosen by God as Israel's first king, he proved himself a capable leader in his first battle, uniting the tribes and winning a decisive victory. Scripture says, the Spirit of God came upon Saul in power, which explains his
early success. The tragedy is what follows. Saul later relies on his own strength and wisdom instead of God's Spirit, leading to his downfall. Ayan, so darating po tayo dun sa part na yun. Makikita po natin yung kasaysayan, yung naging buhay po, yung naging karanasan po ni Saul. His life is a warning. A strong beginning with God is not enough. Yeah. Only daily dependence on Him enables us, like Paul, to finish the race faithfully. 2 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. Grounded in the Bible, focused on the mission. Happy God First Morning. Amen. Yun po, Amen. binibigyan na po tayo ng glimpse na mga parating, na mga magiging story po ni King Saul. Ayan. Nagbabalik po, Pastor Ranel, si Brother Sunny Talusan. Sabi po niya rito, ang tunay na lingkod ng Diyos ay marunong magpatawad, hindi naghihiganti at inuuna ang kalooban ng Diyos. At ang mabuting pamumuno ay may malinaw na layunin, may matapang at matuwid na desisyon, at higit sa lahat, responsable. Amen. So maraming salamat po sa inyong mga takeaways, reflections, mga kapatid, ngayong umaga. Bago ko po ipasa kay Pastor Jason, si Mami Net Lazaro na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po, Mami Net. Okay. Sabi po, Thank you. Happy birthday Happy po. birthday, Sister Net. segue ko pa po. Basahin ko pa lang po muna ito. Mamaya po tayo ay batiin po ulit natin si Mami Net. Sabi po niya, ipinakita ng 1 Samuel chapter 11 ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga pinili niya para sa tagumpay at pagkakaisa laban sa kaaway. Tinuturuan niya rin tayo dito ng tawang gawa at kababaang loob. Tulad ng pagtanggi ni Saul sa paghihiganti sa mga dating kontra sa kanya at ang pagdiriwang sa Gilgal. Ipinapahayag dito na ang tunay na tagumpay ay galing sa Diyos at sa Diyos lamang. Amen. Ayan po. So sa pagkakataong ito, Pastor Ranel, pwede na natin sigurong ipasa sa mga nagtaas ng kamay. Ayan, si Pastor Jason po muna bago si Brother Romel. Okay, Pastor Jason, kayo na po. So, So yan, magandang maga po mga kapatid. So nakita ko lang po dito yung dalawang klaseng pananampalataya ng mga tao. No? Yung una, yung mga lalaki sa taga-Jibis. No, kumbaga parang nagkaroon sila ng option. Kung walang magliligtas sa kanila, ibibigay na nila yung kagustuhan ng mga nakagustuhan ng ninahas. No? At yung isa naman dito, yung naging unang hari ng Israel na si Saul, pinakita niya kung ano yung tunay na pananampalataya sa Diyos. No, nasabi niya ganito ang gagawin, no? Ganito ang gagawin ng Panginoon kung paano ililigtas ang Israel, mga kapatid. So pinapakita rin po dito, mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, no? Kung gaano kataas o gaano kalakas yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At dito nga hindi nagkamali yung pananampalataya na ipinakita ni Saul sa mga tao na kung sila ay magtitiwala lang sa ating Panginoon, walang krisis na malubha o walang mga pagsubok na gaano man niyang kalaki, no? Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon at kung tayo magtatapat sa Panginoon, ipapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan, no? At mawawalhati ang ating Panginoon sa bandang huli, mga kapatid. So yun, pinakita ng Saul na ang Diyos niya ay tunay na Diyos na makapangyarihan sapagkat siya po ay nagtatapat, mga kapatid. So yan, pinapakita dito kung nasaan yung ating panampalataya, katulad ba ng mga lalaki doon sa Jabis o katulad ni Saul na tunay na nagtatapat at nanampalataya sa ating Panginoon. Amen. 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 Salamat po, Pastor Jason. Pastor Romel, si Brother Romel po.
Okay, go ahead, Pastor Sir Romel. Ayan po mga kapatid, talagang blessed na naman tayo ngayong umaga. Kahit po medyo masama yung boses ko pero talaga yung banal na espiritu ay talagang bumubulong na nais po itong i-share sa inyo po Concert ngayong ka ata, umaga. sige. Kaya po may nakita po ako ditong puntos mga kapatid sa ating pong binasa ngayong umaga. Maraming salamat Pastor Jason sa pagbabahagi. At ang una ko pong nakita rito yung tunay na pagliligtas ng Panginoon na ipinakita kay Saul doon sa mga taong actually hindi naman si Saul ang nagligtas nito kundi sa pamagitan ni Saul ay ginamit yung kapangyarihan ng Diyos para po iligtas yung mga taong dapat niligtas. Kaya mga kapatid, sa atin din ngayong umaga bilang mga leader ng ating pong simbahan o ng ating Panginoon, tunay na ang Panginoon mga kapatid ay gumagawa sa ating buhay na minsan yung mga taong nasa ating paligid ay minsan parang walang kapag-asa. Pero nakita ko po dito na pag ang Panginoon ay nasa atin at ang banal na espiritu, ay minsan nagugulat tayo doon sa mga power ng Holy Spirit na ating naranasan. Lalo tigit na yung mga nagbibigay ng mga Bible study, lahat actually ng mga function natin mga kapatid ay napakahalaga. Yun yung nakita ko doon na ang tunay na ang Panginoon ay napakabuti. Ang sabi niya po nga dito, sabi niya tayo rin ay dapat umasa sa Diyos sa gitna ng ating mga problema. Kaya minsan mga kapatid, yung mga tao pag ating dinalaw, nakikita ko mga kapatid pag naramdaman nila at tunay na nadama nila yung Panginoon, ay talagang nababago ang kanilang puso. Kaya yun yung katapatan ni Saul doon sa Panginoon na ang Holy Spirit ay sumakanya. Kaya hindi niya po ito parang ipinagtanggol ng marahas, kundi ginamit niya mga kapatid yung pagpakumbaba ng kanyang puso para patunayan na ang Panginoon ay totoo at buhay para magbigay ng pag-asa doon sa mga tao na walang kapag-asa. Kaya ang pangalawa mga kapatid na punto dito, yung kabanalan. Yun sabi niya dito, ipinakita ni Saul ang pamumuno na may pag-asa sa Diyos at may pagmamalasakit sa bayan, hindi sa paghihiganti. Alam niyo mga kapatid, na mahirap kayang gumawa mga kapatid ng pagmamalasakit sa kapwa at magbigay ka ng pag-asa kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Kasi bilang as human, minsan pagka nagkaroon tayo ng acquaintance doon sa ating kausap, tapos parang hindi po binibigyang halaga yung ating mga sinasabi or ating mga parang pinupunto sa kanya, parang nadidisappoint tayo, parang minsan nakikita yung ating sarili natin, lalo na pag mas magaling siya magbahagi ng salita ng Panginoon, parang ang pakiramdam natin tayo po ay nangihina at wala na tayong pag-asa na siya ay mabigyan ng magandang mensahe. Kaya si Saul, ginamit talaga siya ng Diyos para doon sa mga tao na yun o sa bayan na yun para magkaroon ng pag-asa ang mga taong ito. Ngayon mga kapatid, last sa pangalawa, sabi dito, yung pagkakaisa ng pag-asa, yun yung gusto ni Saul na ipakita doon mga kapatid sa mga tao na kanyang nasasakupan at sa kanyang pinamumunuan. Yan yung din sabi dito, ang tagumpay ay nagdala ng pagkakaisa sa Israel. Sa ating buhay, ang pag-asa sa Diyos ay nagbubuklod sa atin. Alam niyo mga kapatid, kaya ang napakahalaga pa rin pala mga kapatid na sa ating buhay na maranasan natin yung pag-asa mula sa Diyos. Kasi ito talaga yung magbubuklod sa atin mga kapatid ng tunay na maranasan natin yung pagmamahal ng Diyos at yung pakikisama ng Holy Spirit. Kasi po, pag ito ay tunay nating naramdaman sa ating buhay, sa pamagitan ng mga lingkod, ng mga ginagamit ng Panginoon, ay mababago yung ating pag-iisip. Yun yung napaganda na aking naranasan ngayong umaga sa binabasa po natin.
Kaya maraming salamat sa Holy Spirit na binigay po sa atin ito dahil dito tayo mga kapatid humuhugot ng lakas sa ating buhay, sa tuwi-tuwi sa mga problema, sa mga pagsubok. Pasalamat tayo sa salita ng Panginoon na siya yung nagko-comfort sa atin. Yun yung doon sabi ko, Lord, salamat talaga na ito ay topic ngayong umaga. Kaya nakaka-relate ako mga kapatid. At last mga kapatid, ang sabi dito, pagtitiwala sa banal na salita ng ating Panginoon. Kaya si Saul, hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili mga kapatid kung ating titingnan. Kundi doon siya nagtiwala sa Ama, sa Anak, at sa salita mismo ng Panginoon. Kasi sabi niya, ako'y lingkod ng Panginoon. Kaya yun yung nakita ko doon sa puso ni Saul. Ang sabi po dito, ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga pangako ng Diyos ay matutupad kahit sa sandaling na tila imposible. Di ba mga kapatid? Kaya makikita natin mga kapatid na ang pangako ng Diyos ay tapat at talagang totoo. Kaya ito yung gusto ni Saul na iparanas sa kanila mga kapatid. Pero kahit paman, mayroon pa rin talagang hindi naniniwala at sumusunod sa ganitong mga tinuturo. Kaya ganun din po sa ating kapanahunan ngayon mga kapatid. Kaya tulungan sana natin yung ating pong sarili palagi na i-defend sa ating Panginoon. Dahil kapag ito ay na-i-defend natin lagi sa Panginoon ang ating sarili, magsasucess tayo mga kapatid at magtatagumpay. Kahit ano pa man kahirap yung mga gawain sa ating mission field, sa iba't ibang ating nasasakupan, tayo po ay naniniwala na gagawa ang Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya po sana magbigay po ito sa atin ng mas malalim pa pong ugnayan sa ating Panginoon. Katulad ni Saul na ang kanyang pinakita sa kabila ng kanyang naranasan ay naghari pa rin yung pagpakumbaba at ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun yung naghari sa kanyang puso. Maraming salamat mga kapatid at God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen po. Maraming salamat, Sir Romel. Napakaganda yung reflection, ano? Na talaga naman. Pagka ang Diyos ang gumawa sa atin talaga, merong kasiguraduhan. Unahin talaga natin ang Panginoon para hindi tayo mahuhuli. Itataas tayo. Okay, so mayroon pa ho bang nais magbahagi mga kapatid? Meron pa, Pastor, sa ating chat box. Basahin ko lang po. Wala. Yeah po. Oh, ito na, marami na siya. Ito na po, si Pastor Joey ay may panalangin ding ipinadala. At akin po yung malagod na babasahin. At since ito po ay panalangin mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa atin pong maririnig na panalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pagtitiwala. Salamat po sa pribilehiyong maglilingkod bilang mga leader sa iyong gawain. Kinikilala namin na ang tunay na pamumuno ay hindi nagmumula sa sariling talino o lakas, kundi sa ganap na pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, ubugin mo ang aming mga puso upang maging masunurin sa iyong salita. Turuan mo kami makinig sa iyong tinig, higit sa tinig ng mundo. Ilayo mo kami sa kapalaluan at sa sariling interes at palitan mo ito ng espiritu ng kababaang loob katulad ng halimbawa ng aming Panginoong Hesukristo. Bigyan mo kami ng karunungan upang mamuno ng may pag-ibig, katarungan at malasakit. Naway maging handa kaming tumanggap ng pagsaway, tumanggap ng payo at magpasakop sa iyong patnubay. Tulungan mo kaming mamuno hindi upang mapaglingkuran, kundi upang maglingkod. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda panalangin. Okay. Meron po, nagbabalik pa po.
Opo, Pastor Ronel, nagbabalik po si Brother Sunny. Ang galit ni Saul, no, na nabanggit sa verse 6, ay hindi makasarili, kundi makatuwir ang galit laban sa kasamaan. No, hindi siya basta nagalit eh. Nauna yung banal na espiritu, no? So yung galit po na iyon ay hindi makasarili kundi banal. Na isang galit laban sa kawalang katarungan or pang-aapi, no? So, si Pastor Raynard Reyes ay naririto rin po kasama po natin. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ang sabi po ni Pastor Raynard, may personal reflection on this chapter. Si Nahash ay nag-alok ng pamamaraan para makamit ang kapayapaan, ngunit magko-compromise naman ang bayan ng Diyos. Ang kaaway ay madalas mag-aalok sa atin ng easy way out, easy solution sa ating mga sitwasyon, ngunit magdadala sa atin ng pagkabulag at pagkalayo sa Diyos. May we never give in to the lure of the devil. Pagtiwalaan ang pamamaraan na galing sa Diyos, yung galing sa kanyang salita. Minsan hindi madali, hindi agaran at hindi sang-ayon sa sarili nating kagustuhan. Ngunit magdadala sa atin sa pagtatagumpay. What situations you are in today, or what situations you are in today where you have to choose between compromising and have an easy way or struggle hard and choose God's way. I pray that you overcome and choose God's way, God first, morning and always. Thank you po. Amen. Pastor Ray, Lord. Salamat po sa inyo pong mensahe. Nagbabalik rin po si Mami Nef Lazaro. Kapag naharap tayo sa matinding problema, una nating hanapin ang gabay ng Espiritu. Ayan. Una nating hanapin ang gabay ng Espiritu Santo dahil ito ang magbibigay sa atin ng tapang na harapin ang problema na may kasamang kalutasan. Ang ating panalangin sa oras ng problema ang magbibigay ng tunay na lunas. Magpasalamat tayo lagi anuman ang dumating sa atin, unahin lang talaga God first dahil sa ating pagtitiwala at dumidepende lang sa Diyos. Tiyak ang tagumpay. Amen. Salamat po. Ma'am Normita Barun mula sa Natividad. What strikes me most in the contrast between Saul's initial reluctance and his bold action when filled with God's Spirit. He wasn't seeking glory or power. He was tending to his father's donkeys when the call came. Yet, in that moment of crisis, he stepped up not because of his own strength or status, but because God empowered him to lead for the good of his people. The story also reveals how unity can overcome overwhelming odds. God can use ordinary people in extraordinary ways when they are open to his leading. And unity in purpose is a powerful weapon against oppression. Saul's story reminds us that leadership isn't about position or reputation. It's about responding to the needs of others when God calls. Even when we feel smaller and qualified, when we yield to God's Spirit, we can act with courage we didn't know we had. Amen. Praise the Lord po sa inyo pong mensahe. Si Brother Christopher Odonio ay nagpadala rin po ng kanya pong reflection sa chapter 11 ng Samuel. Nakita po dito bilang leader, kahit na tayo ay nanghihina, katulad ni Saul, hindi ipinakita sa bayan ng Israel kundi siya ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya ang tapang ay dumating kay Saul at napangunahan niya ang bayan. Ganun din naman ang payo sa atin na magpakalakas at magpakatapang sa Panginoong Diyos. Amen. Sabi po ni Pastor Alex Rigor, surrender our will to God. We trust to the guidance of the Holy Spirit.
there is assurance of salvation. Amen. Meron pa po ba tayong oras? Nagtaas po ng kamay si Pastor Seth Magas, Pastor Ranel. Back to you Ayun, po. maraming gusto mapakinggan yung sistematikong paglalahad naman dyan. Go ahead, Pastor Seth. Good first morning mga kapatid. Ako po ay natutuwa. Morning. Medyo nalit yung aking gising kasi medyo ulit yung aking tulog eh. Alam niyo mga kapatid, kapag binabasa natin ang chapter 11, tama ba ako 11? Ito po ay tumutukoy mula sa calling patungo sa courageous action. May mga ilang aral lang po ako na nakita rito na maaari natin i-connect ngayon sa modernong panahon. Una, ang krisis po ay naglalantad kung totoo ang calling. Ang pagiging hari ni Saul ay hindi po napatunayan sa koronasyon, mga kapatid, kundi sa krisis ng Jabes Gilead. So ano po ba ang connection nun sa ating panahon ngayon, mga kapatid? Sa modernong panahon, ang leadership ay nasusubok hindi sa titulo o anumang iyong naabot, kundi sa paano tayo tumutugon sa problema sa pamilya, sa simbahan at lipunan. Ang krisis ay hindi hadlang sa calling. Ito po ay patunay nito, mga kapatid. Ang pangalawa, nakita ko mga kapatid, at ang Espiritu ng Diyos ang naging lakas sa gitna ng kahinaan, mga kapatid. Hindi lakas ang puhunan ni Saul, kundi ang Espiritu ng Panginoon na nagbigay ng tapang at direksyon. Kung i-apply natin, Panginoon, kung i-apply po natin sa ating modernong panahon ngayon, sa panahon ng burnout, pressure, at kakulangan ng resources, ipinapadala ng kabanatang ito na ang tunay na lakas ay espiritual, hindi lang technical na material, mga kapatid. At ang pangatlo nakita ko, mga kapatid, ang pagkakaisa ang sagot sa matinding hamon. Tinipon ni Saul ang buong Israel. Ang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa ng bayan. Mga kapatid, pagkakaisa ang kailangan. Kaya nga sa ating modernong panahon ngayon, bilang iglesia, mga kapatid, sa isang lipunang hati-hati sa pamilya, sa church at komunidad, ang tagumpay ay dumarating kapag isa sa tabi ang sarili at inuuna ang misyon ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, narito tayo ngayon. Kailangan natin ang pagkakaisa, lalo na sa ating misyon, na merong layunin na makabuo ng 5,000 pamilya. At bawat ito, kapag tayo nagkaisa, mga kapatid, na katulad ni Saul, kaya natin itong matapos kaagad sa pangunguna ng ating Pangulo. Pero kung hindi tayo makakaisa, matagal na panahon bago ito mayari. Ito po yung panahon na i-apply natin na kailangan ng Iglesia ng Diyos sa pangunguna ng ating pamunuan, ng ating administrator, ng ating director, yung at ito yung panahon na katulad ni Saul na kapag nagkaisa ang bayan, sama-sama po na madaling masugpo yung mga problema na dumarating sa ating misyon. At yung katulad ngayon yung ating isa sa mga project, di ba? Yung mabilahap yung ating bantayog ng ating Panginoon, ang ating CLPA mission. Kaya mga kapatid, makiisa kayo sa gawain ng ating misyon kasama ng buong pamilya, at ako'y naniniwala katulad ito ng ating Panginoon na mawawagin natin yung kalaban na humaharap sa atin. Ang kapatid, ang tunay na leader ay nagliligtas, hindi naaapi. Hindi ginamit ni Saul ang kapangyarihan para gumanti sa mga tumutol sa kanya. Hindi niya ginawa yun, kundi pinabayaan niya, hindi siya hindi siya gumanti doon sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa ating modernong leadership, mga kapatid,
sa panahon ng power abuse at ego-driven leadership, ang 1 Samuel chapter 11 ay nagtuturo na ang leader ng Diyos ay tagapagligtas, hindi tagapaghiganti. Kaya nga pinapalalahanan sa atin na yung mga pagtatak, sabi nga, yung paghihiganti sa ating mga hindi nagbigay ng pabor sa atin. Hindi ganun ang isang tunay na leaders na pinapakita sa chapter 11. Kundi, ang tunay na leader, ang sabi nga, hindi nag-aapi, kundi nagliligtas. Ang palimalas, mga kapatid, ang tagumpay ay dapat magbalik sa pagsampa. Sa halip na ipagdiwang ang sarili, yung talaga ikaw ay nakatapos, natupad mo yung iyong hinihingi, ibalik ang karangalan sa Diyos. Kaya nga, sa panahon ng sa ating panahon, modernong panahon ngayon, sa panahon ng self-promotion at social media glory, ang kabanata, ito mga kapatid, ay paalaala na ang lahat ng tagumpay ay dapat humantong sa pagkasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga kung ating imaymingin ang buod ng chapter 11, mga kapatid, itinuturo ng chapter 11 na ito na ang calling ay nagiging malinaw sa gitna ng krisis. Ang Espiritu ng Diyos ang tunay na pinanggagalingan ng lakas. Ang pagkakaisa ang susi sa tagumpay at ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa pagliligtas at sa paghihiganti. At hindi sa paghihiganti, mga kapatid. Kaya nga sa modernong panahon natin, mga kapatid, ng takot, pagkakahati-hati, at kawalan ng direksyon, ipinapalaala ng 1 Samuel chapter 11. Ito po ay paalaala na kapag ang bayan ng Diyos ay tumigil sa takot at kumilos sa pananampalataya, ang Diyos mismo ang kumikilos para sa kanila. Ang krisis ay hindi wakas. Ito ang simula ng mas malinaw na pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan, mga kapatid. Ang krisis ay hindi hadlang. Ito ang simula para tayo tumibay at lumakas sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano sa pamumuna ng ating mga leader ng ating misyon, ng ating iglesia. Ilan po at pagpalain tayo ngayong umaga. God first morning. Amen. Maraming salamat, Wasi. Napakalinaw na application sa atin. Okay, so ang ating po oras ay nagkukuhog na at basa na rin po ata ni Sir Edmond lahat ng mga love letter diyan at itawagin si Pastor Jason para sa panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, mahabagin po sa lahat na ang tahanan ay nasa kataas-taasan ng kalangitan. Pinupuri po namin kayo, Diyos, sa inyo pong kabutihan na inyong patuloy na iniyayakap sa amin sa mga oras nito. Dakilang Diyos, amin pong dinadalangin ng bawat isa narito. Patuloy niyo po kaming patnubayan at lukubin ng banal na Espiritu upang sa ganun mangarap ang aming pong panampalataya at gawin ang aming pong mga misyon na inyo pong nais na ipagawa sa amin. At tulad na Saul, Panginoon, at magkaroon kami ng panampalataya na sa inyo lamang kami magtitiwala na anumang mga pagsubok at mga amin pong haharapin sa amin pong buhay habang kami po naghihintay sa ikalawang pagpalito ng aming Panginoong Hesus, ay amin pong magampanan at malagpasan ang mga pagsubok at problema na amin pong inaharap. Panginoon, amin na po itatagabilin ang amin pong mga sarili sa inyo. Tanda na kami po ay mahina at walang kakayanan. Pero naniniwala kami na sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tutulong at gagabay sa amin ang mga bagay na amin pong pinagdadaanan ay amin pong malalagpasan. Kaya Panginoon, lubos kong ipapasalamat at sa mga oras ito amin pong dadalangin ang inyo pong presensya. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Sir Melvin. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit,
naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Paghanda tayo. So, ahagi natin paghahanda, kapatid. Bigyan natin daan ang ating pong Let Me Forget. Sa pangunguna po ni Sister Sharon. Sister Sharon Bayona. Pastor, si Brother Ruben Muya. Brother Ruben. Sige po. Go ahead, Brother Ruben. Thank you, Brother Pastor Sai. Brother Ruben, kayo na po. Okay po, good morning po. First morning sa lahat. Good morning. Ako po si Brother Ruben. Nagkapalit po kami ng
schedule ni Brother Sharon. Ang pamagat po ng ating babasahin ngayong umaga ay ang kahulugan ng lahat. Ito po ay nasa ang ating pong Bible text ay masusubukan sa aklat po ng Exodus chapter 13 verse 14. Ang sabi po ay ganito: At kapag nagtanong sa iyo ang iyong anak sa panahong darating na sasabihin ano ito, iyong sasabihin sa kanya, sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. At ano nga ba ang kahulugan nito? Yan ang tanong sa Pasko ng mga Hudyo na may kakaibang hapunan at pagpapahid ng dugo sa mga poste ng pintuan. Mahalaga para sa Diyos na hindi mawalan ng ugnayan ng kanyang sinaunang bayan sa kanyang patnubay sa kanilang nakaraan. Ang parehong Diyos ang namumuno ngayon at wala tayong dapat katakutan sa hinaharap, maliban kung makalimutan natin ang paraan ng pag-akay sa atin ng Panginoon at ang kanyang turo sa ating nakaraang kasaysayan. Halos isang taon na tayong nagmumuni-muni sa kasaysayang iyon. Sa ngayon, nasasaksihan natin ang pagkabuo ng Adventismo sa pamagitan ng kilusan ni William Miller, ang pagkahanap ng pagkakilanlan pagkatapos ng 1844. Ang pagpapakita ng kabataang lakas mula 1850 hanggang 1870, ang pagbabagong anyo at muling pagtutok sa mensahe ng 1888 at ang pag-unlad patungo sa maturity sa ika-20 siglo. Upang ilagay ito ng mahinahon, halos hindi na makilala ang denominasyon mula sa mga unang taon nito. Sa katunayan, maging ang nakalipas na 60 taon ay muling humubog dito sa mga paraang hindi maiisip ng mga leader noong 1940s. At walang duda na magpapatuloy ang pagbabagong ito sa mga darating na dekada. Marahil ay higit pa. Mula sa pagiging iilang bilang ng mga mananampalataya na nagkalat at walang matibay na pundasyon ng mga institusyon, naging isang iglesyang kinikilala sa buong mundo ang Seventh-day Adventism, na ngayon binubuo ng tinatayang 16 na milyong kasapi at patuloy na sumusulong ng mabilis ang paglago. Nagsimula bilang isang grupo na hindi masyadong tinatanggap sa ilang bansa ngayon. Ito ay naging isa sa mga nangungunang denominasyon o higit pa nga ang pinakadominante. Bagamat sa karamihan ng mga bansa, ito ay nananatili at marahil ay magpapatuloy na magkaroon ng katayuang minorya. Ngunit ano nga ba ang ating layunin dito? Hindi ito upang magtatag ng isang denominasyong malakas at may malasakit sa lipunan na magbibigay ng isang nakakaalim na kalungang para sa ating mga kasapi. Bagamat mabuti ang mga ito, hindi pa rin ito ang lubos na layunin. Ang tunay na diwa ng pagkatatag ng Adventismo ay upang ihanda ang bawat isa sa atin para sa isang higit na dakilang hinaharap at upang ipahayag ang pinakahuling mga salita ng Diyos upang dumating ang ikalawang pagparito. Sa huling ilang araw ng taon, tayo ay magmuni-muni sa kahulugan ng kasaysayan ng Adventista. Kasama ang mga tanong na ito, ano ang nangyari sa lahat ng mga Millerites at bakit nagtagumpay ang Seventh-day Adventism kung saan ang iba ay nabito? Kailangan pa rin ng bayan ng Diyos na itanong ang tanong ng Exodus na bakit. Dito po nagtatapos ang ating
babasahin ngayong umaga. Atin pong napakinggan ang mensahe sa atin ngayon at ito po ay napakaganda sapagkat muli po tayong pinaalalahanan ng ating babasahin kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba, kung ano tayo at kung ano ang ating layunin o mithiin sa mundong ito. Atin pong nalaman na mula pa sa aklat ng Exodus kung paano pinangunahan ng Diyos ang kanyang bayan at sila po ay nagtagumpay sa pangunguna ni Moises at saka ni Josue hanggang sila po ay makarating sa Kanaan. At kung ang Panginoon ay pinangunahan sila, naniniwala din tayo ngayon mga kapatid na tayo ay hindi pabayaan ng Panginoon at magtatagumpay tayo sa pamagitan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang tanong siguro sa atin mga kapatid ay, handa ba tayong kumilos? Handa ba tayong makisangkot sa papel na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Alam natin mga kapatid na tayo ay pinili ng Diyos upang maging kamanggagawa niya sa kanyang gawain na ipalaganap ang kanyang mabuting balita sa bawat tao sa ating paligid. Bagamat sa kagaya ng ating nabasa na sa simula ay kukunti, ilan lamang sila, subalit sa bandang huli ay dumami sila at sa ngayon mga kapatid, sa buong kontinente ng ating mundo ay makikita ang Kilusang Adventista. Ang hamon sa bawat isa sa ating mga kapatid, sana lahat tayo ay makisangkot, lahat tayo ay maging missional. At kung magkagayon mga kapatid, tayo ay sama-samang gumawa, sama-samang pamalita sa ating kapwa na ang ating Panginoon ang siya lamang tangi nating masasandalan sa panahon natin ngayon. Huwag nating kalimutan mga kapatid na kung nagtagumpay ang mga Israel at noon ay magtatagumpay din tayo ngayon kung tayo ay makikisangkot sa gawain ng Panginoon. Yun lamang po at muli, God first morning po sa lahat. Amen. Maraming salamat, Brother Ruben, sa napakagandang Amen. pagsasakay ng atin pong kasaysayan magpasimula po ng Adventista. So, lalahanin po natin na ang pagiging Adventista hindi lang po nakafocus sa pagpaparami, kundi dadalhin natin ng tao, hahanguin natin sa kaisipan na mayroong isang mainam na lugar doon tayo mananahan. So, sama-sama natin sa balikat, atin pong sama-samang dalhin natin Panginoon ang ating mga kapatid, ang ministeryo ng Panginoon, yung Three Angels Message. Yan po yung pinakamahalaga. Yun yung mission natin bilang mga Seventh-day Adventist. Okay, so time check po tayo. 5:06 na po in the morning. Sir Ben, pwede po nung i-close ang ating po devotional sa kita ng panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Isusungok po namin ang aming buhay. Nawa, Panginoon, samahan kami sa mga bagay namin gagawin, lalong-lalo na sa pagbabalita sa mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, tulungan kami, bigyan kami ng lakas ng loob, nakakain sila sa iyong paanan at sama-sama kaming sasalubong sa inyo sa inyong kalawang pagdating. Patnubayan ang bawat sa amin, Panginoon. Pagpalain ang bawat sa amin, patawarin kami sa mga pagkakasalan na gawa. Ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Back to you, Sir Melvin.
Huwag makinig sa ilang mga tinig. October 25. Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at may pamimigay sa mga duka. At kanilang pinagalitan ng babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Marcos 14:3-6. Ang mga hindi nagbigay ay tinansya ang regalo ni Maria at pinagpasyahan na ito ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, ang katotohanan ay, kapag tayo ay nagbibigay, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Isaalang-alang natin ng mabuti ang reaksyon ng mga inaasahan nating magpalakas ng loob kay Maria at tandaan ng tugon ni Jesus. Sa halip na magbigay ng suporta, minaliit ng mga saksi ang kanyang handog at tinuligsa siya. Minsan, ang ating kaloob sa Diyos ay maaaring hindi tumanggap ng pagpapalakas ng loob na ating inaasahan mula sa ating mga kapatid. Sa halip na magbigay ng papuri sa Diyos, mas pinipili ng iba na magbigay puna. Sa kabila ng mga pamumunang ito, si Jesus ay nakialam at sinabi, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya nililigalig? Gumawa siya ng mabuti para sa akin. Marcos 14:6. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Pinalalakas ni Jesus ang loob ng lahat ng nagbibigay sa kanyang gawain na sinasabing, kayo ay gumagawa ng mabuti. Huwag hayaan ang sino man na pigilan kayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Sa malapit na panahon, kapag si Jesus ay dumating, maririnig ninyo siyang magsasabi, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Mateo 25:23. Panawagan, magbigay tayo ng sagana na yun. Kung wala kayong maibigay sa mga sandaling ito, maghanda para sa darating na Sabat, sa linggong darating o sa mga susunod na Sabat, sapagkat ang pagbibigay ay paggawa ng gawaing mabuti. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Yan mga kapatid, time check, 5:11 na po. At maraming salamat. Ngayon, bibigyan natin ang pagkakataon sa kay Ma'am Kanya Beral, siya pong guro ng Dilalupuhan Day School. Elementary school. So, ma'am? Yan. Isang po. Dinalupihan Adventist po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay isa sa inatasang bigyan ng isang pahayag ng pasasalamat at ito po ay aking tinanggap at pinasasalamatan. Isang napakalaking karangalan na ikaw ay mabigyan ng pagkakataon para sa oras na ito at marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Una po, pinagpapasalamatan ko ang patuloy na binibigay ng Panginoon sa atin na magandang buhay at kalusugan na ipinagkaloob niya sa akin pati na sa aking pamilya. Dahil ito po ang pinakamahalagang bahagi na ibinigay ng Panginoon, ang magandang kalusugan. Alam naman po natin na mahirap sa panahon ngayon ang magkasakit at alam din natin na mapalad po ako at ang aking pamilya na kami ay pinagkalooban ng malulusog na pangangatawan. Ang message nga po kahapon sa aming year-end celebration ng mga teachers ng ating presidente na si Pastor Estabilio na mapalad daw tayo kung tayo ay walang mga sakit gaya ng cancer, pneumonia at iba't ibang klase ng malulubhang sakit. Sapagkat kahit ano man ang yaman na mayroon tayo sa buhay, kung ikaw ay may sakit, hindi ka rin maligaya sa buhay. Kaya lubos po ako nagpapasalamat na kami ay may malulusog na pangangatawan.
di lamang sa physical, gano'n na rin sa spiritual. At salamat din na kahit pinaranas sa amin ng Panginoon, sa aming buhay na may mga pagsubok at hindi masyadong sagana, pero nagsumikap kami sa tulong ng Panginoon. Kaya ngayon ay naging maayos ang buhay ng aking mga anak. At gano'n na rin sa aking asawa. Sobra-sobra at napakalaking pasasalamat ko dahil meron akong kahilingan sa kanya noon na matagal ko nang hinihiling, na matagal niyang ibinigay, pero kumisan ako ay nalulungkot at na-disappoint. Pero sa tulong ng Panginoon, hindi ako sumuko. Nandiyan siya na kumakatok sa aking puso na patuloy na manalangin at ako ay naghintay. At kahit na ito ay matagal, pero ipinagkaloob niya po ito sa akin. Di lamang sa aking kahilingan, kundi sobra-sobra sa aking mga inakala. Kaya po sobra po ang pasasalamat ko sa biyayang kanyang ipinagkaloob. At kahapon po, napatunayan ko ulit na malaking blessings ng Panginoon dahil sa aming year-end party sa teacher sa CLBM sa pangunguna po ni Ma'am Susie Romero. Laking tuwa ko po na ako ay nabunot at nanalo sa isang raffle. Hindi lamang po isa, kundi dalawa po. Ako po ang nakakuha ng grand prize. Hindi ko po ito inaakala. Sobra po akong tuwa at malaking pasasalamat na lubos-lubos na talagang pag ang Panginoon ang nagbibigay ng biyaya. Ito po at talaga ay siksik at liglig. May nabasa nga po ako sa isang post sa Facebook at ito ang nakasaad. Sabi nga po na kahit grabe ang pinagdaanan natin ngayon sa buhay, pero mas grabe si Lord. His presence, His comforts, and blessings, and His provisions. Pinagpapala po talaga ang mga mabubuting may mga gawa. Kaya wag po tayong magsawa at tumigil na manalangin sa lahat ng ating mga pangangailangan at pasalamatan sa lahat ng biyayang dumating na kahit anuman, ito maliit man o malaki. Ang Panginoon ang nakakaalam ng ating mga kahilingan at problema, maging ito man ay physical, financial, emotional, or spiritual. Huwag po tayong tumigil na manalangin at magpasalamat. Sa kahuli-hulihan po, narito po ang verse sa Bible na magbibigay ng inspirasyon sa atin na mababasa sa 1 Chronicles 16:34. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sana po ma-inspire kayo sa aking maikling mensaheng pasasalamat. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Thank you, Ma'am LV. Time check po tayo, 5:16 in the morning. So let's proceed to Pastor Cyrus Pinida sa kanya po praise and thanksgiving. Pastor Sai, go ahead po. Ilang minuto ba ito, Pastor Ranel? Target natin is nasa iyo na. May nais akong i-share, mga kapatid. Okay, good morning po. Isa sa pinanghawakan ko, mga kapatid, yung part dito sa Galatians chapter 2 verse 20. Nang sabi doon ay yung bahagi na ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Actually, itong bagay na to dapat maintindihan maunawaan ng mga kapatid na ang ating talagang paglilingkod, ang ating pong buhay sa bilang Seventh-day Adventist ay sa pananampalataya, mga kapatid. And let me share to you mga bagay na nais kong ipagpasalamat sa Panginoon. Siguro makatulong din ito sa mga kapatid o sa ating lahat. This referring to our spiritual discipline, a life in faith or spiritual discipline in faith. Bilang personal kong karanasan, mga kapatid, ito ang lagi nating pwedeng maging buhay at maging karanasan. Una sa lahat, pagkabangon sa umaga, yung pananalangin, napakahalaga nito. Ito yung mga bagay, itong tinala ko dito ay mga dapat nating ipagpasalamat at personally sa akin, mga kapatid. Pagkatapos na ako'y manalangin, may time noon na minsan 2:00 nung ako'y na-assign sa Cavite noon as planter. 2:00 pagkagising ko sa umaga, it takes me 2 hours, 3 hours ng pananalangin.
Pagkatapos kong manalangin, mga 3 hours noon, I spent time in, pangalawa ay pag-aaral ng Bible. Yung napuntahan kong lugar tatlo lang naman. Nung una, ako pa lang, sabi ko, wala akong matagpo ang Adventist dito. Sabi ko, Panginoon, ano ba ang nais mong, bakit mo ako dinala sa lugar na ito? So, I want to spend time with God in prayer and Bible study, Bible reading. Then, mahalaga din pala mga kapatid na maging personal din nating karanasan yung spiritual discipline natin, yung meditation. Kasi ang ibig sabihin ng salitang meditation ay deep thought. Sa anong bagay nais mong mag-isip ng malalim. So, of course, with prayer and Bible reading and meditation, a deep thought of God. Kaya mahalaga sa buhay natin, magkaroon din tayo ng oras ng malalim na pag-iisip patungkol sa Panginoon. And that is meditation or reflecting ourselves in the presence of God. And kabilang din dito mga kapatid sa karanasan natin, yung nais kong pasalamatan ay yung nabubuo sa buhay natin yung devotional life or family worship. Mahalaga ito. At nung nandun ho ako sa panahong yun na sabi ko, Panginoon, ano bang hinihiling ko? Sabi ko, baka mayroon kang nais na ma-develop sa buhay ko, Panginoon. Natagpuan ko ang sarili ko mga kapatid na isa sa binigay sa akin. Yung hiningi ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, pwede kayong magkaroon ng time na ma-develop sa akin yung nais kong maging part ng music ministry. Sinubukan ko ho na bumili akong gitara, tapos nung nakabili ako ng gitara, sabi ko, hindi palagay ang loob ko doon sa yung mga inaawit lang na sabi ko parang gusto ko ding gumawa ng awit. Alam niyo ho, siguro nung time na nasa church planting site ako, na-assign ako ng CLC doon sa Cavite. Doon na-develop yung pag-compose ko po ng awit. So, o kaya yung ibang mga hindi lang song composition, pagsasali ng awit, yan. So, mula ho noon, compose ako ilang mga awit. Kinahiligan ko na din, sabi ko, ano kaya gawin kong practice ito? Kaya ito hong ilang mga songbok ko dito, ilan sa mga inaawit ko, mga personal kong kinumpose, at yung pong mga pagsasalin. Minsan may mga Bisaya, Cebuano songs, tapos isinasalin ko sa Tagalog. Ito yung ilang mga tinatawag nating a life in faith, discipline. And may panahon na I felt guilty with some actions, mga nagagawa ko. Mahalaga din mga kapatid, itinuturo din ng Biblia, malinaw na tinuturo ng Biblia na dapat din matutunan ng mga kapatid yung tinatawag na pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Confession and repentance. Pero dinugtungan yun ni Mrs. White na sabi niya, kapag marami daw, kaya pagka minsan sa church natin, maraming mga kapatid na tumatalikod sa pananampalataya. Kasi ang nakita ko ay baka hindi nila natutunan itong katuruan ng pagsisisi at saka paghingi ng tawad sa Panginoon. Kaya personally, I also experienced this. Sabi ni Mrs. White mga kapatid, na ang confession must be followed by repentance, then comes pagkatapos nun mga kapatid, then comes confidence. Kaya sinubukan ko na ito din sa pagdadalaw sa visitation, kasama din sa spiritual discipline yung visitation. Sinubukan ko mga kapatid na, di ba mayroon tayong NDR, yung R doon ay reclamation. Alam niyo, kapag sinubukan natin na ituro sa mga kapatid paano magsisi sa kasalanan, isang paraan na sila'y makababalik sa Panginoon with the word confidence. Magkakaroon
ng confidence ang isang tao kapag nakilala niya ang kanyang kasalanan. Kaya itong confession, repentance, and confidence ay isa din sa tinatawag na spiritual discipline na lantad na paulit-ulit na tinuturo ng banal na kasulatan. Katulad yan sa Acts chapter 3 verse 19, yung Isaiah 55, 6 and 7. Napakaraming mga talata dyan. Tulad nung sa Jeremiah chapter 3 verse 12, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabi ni Jeremiah, kung sila lamang ay kilalanin lamang nila ang kanilang mga kasalanan, ako maaalis ang aking galit sa kanila. No? Kaya napakahalaga ito mga kapatid, itong mga sinatawag nating spiritual discipline. Pamumuhay sa pamumuhay sa laman ay pamumuhay sa pananampalataya. At syempre, yung mga panahon na tayo'y umaawit, yung na-uplift, nalilift, na itataas ang ating mga puso sa Panginoon kapag tayo ay umaawit, kasama din ito. May time mga kapatid, one of the best ever ministry we can give to people. Hindi ka marunong mag-Bible study, hindi ka marunong mangaral, hindi ka marunong umawit, pero one of the best spiritual discipline is your testimony. Subukan mo lang maghanap ng mga tao tapos kakwentuhan. Mayroon nga kami ditong isang kapatid pag pinaawit mo, hindi man siya marunong umawit. Kapag speaker mo, hindi siya mag-speaker. Pero ang mayroon sa kanya ito, testimony. Makikita mo siya kung saan naroon. Ito sa Masinloc. Sabi ko nga, ibinibiro ko, yung buong Masinloc, naiikot mo na kapatid. Kahit saan, kahit sinong makatagpo, kakwentuhan lang niya, makikipagkwentuhan. Maganda din palang karanasan ito mga kapatid. Baka mayroon din sa church ninyo. I-encourage natin yung testimony. Kasi one of the way in opening, ito yung pagbubukas ng gospel sa pamamagitan ng mga patutuuan. Then isa dito sa napasimulan ko po isa pa dito na isang pagpapasalamat na dinevelop sa akin ng Panginoon ay itong community or presence ministry, community ministry. Kaya saan man, kakwentuhan ko nga yan si Pastor Jun, si stewardship director. Sabi ko, alam mo, Pastor, isa sa pinakamagandang paraan paano magagamit ang stewardship sa community. Let me just share, may ilang mga kapatid. Sabi ko sa kanya, nakipagkwentuhan ako. So, alam mo, pinakamaganda, Pastor, pinakamabisa, yung stewardship gamitin mo sa evangelism. Partner nung livelihood. Kahit wala pang Bible study, una, tulungan mo. Community ministry, mag-ministry ka muna. Kasi yung ministry, yan yung magbe-break ng mga prejudice. Tapos, saka ka mawi-welcome nila pag makilala ka na. Yan. Kaya yun po, sa loob ng ilang mga, sinimulan po namin ito sa Baysa, in-introduce ko sa Baysa. Sa Baysa, bawal doon ang mga solicitation. Pero, sinubukan ko na may time noon, binuksan ko ito sa aming elder doon. Brother Cabanse, Elder Cabanse, yung mga elders. Itong community ministry, sabi ko may grupo po doon na kailangan nating tulungan. Sabi ko pwede po bang humiling ng ng tulong sa inyo. Si Elder Cabanse personal na nagbigay. Pero sabi niya, huwag kang magsasalita sa church, huwag kang magsusulisit sa church. Lapitan mo lang yung mga kapatid. So inilapit ko yung pangangailangan ng community. So livelihood, tapos ng livelihood, ini-introduce po namin yung stewardship. Alam niyo mga kapatid, kaya mula noon, na-inspire po ako. Sabi ko sa church ay may mga kapatid, may mga tao na hindi pa sila Adventist, hindi pa sila nabautismuhan. Naturuan na ng mag-tithes at offering. Kaya yung pong aming actually yung
aming tinututukan personal kaming mag-asawa, kami ni Mrs. yung mga kulot. Ilang ano na po, mga nasa 10 beses na nag-tithes at offering yun. Pero hindi pa yung nabautismuhan. Inintroduce namin yung livelihood, partnership with stewardship. Yun yung aming approach. Kaya una pa lang na Bible study namin o devotional testimony, naintindihan nila yung stewardship. Alam niyo ho, ang kanilang nagsi-COP pa. So, habang ko kakwentuhan si Pastor, kinikwento ko sa kanya yung karanasan namin dito. Pastor, si stewardship. Sabi ko, nagta-tithes at offering, 10% ang tithes, 10% ang offering. Noon pa man, tapos isang araw, sabi nila, Pastor, kailan mo ba kami ganun, lubog? Bautismuhan. Wala akong sinasabi sa kanila mga kapatid na hindi ko nga sila ini-invite na bautismuhan. Nagsishare lang ako. Ito, testimony mga kapatid, napakahalaga nitong mga discipline na to. Nagte-testify lang ako. Tapos yung community ministry, siyempre maramdaman nila. Alam niyo mga kapatid, maliban sa yung mag-asawa nagsalita, nung una yung babae lang, tapos sunod yung lalaki. Pastor, yung sabi ni Mrs. na ilubog mo siya, isama mo na rin ako. Kailan mo kami bautisman? Sabi ko, sige, huwag kayong mag-alala. Kaya po nakatakda na yung baptism nila. Ngayong January 3, babautisman ko na sila doon sa kanilang sariling ilog doon. Sa tabing ilog lang sila. Alam nyo, tapos yung presence ministry natin mga kapatid, napakahalaga yun sa kanila. Lagi kang dinadalaw yung mga kabahayan ng dinadalaw namin ni Mrs. Minsan, nagdadala kami ng personal yung naming pera, bibili ako ng isda. Minsan, bibili ako 8 pirasong isdang yung bangos, malalaki. Dadaling ko doon sa kulot. Bawat bahay, bibigyan ko yun. Pati yung pastor ng born again. Kaya mga kapatid, yung isang community na dati hirap na hirap kami, alam niyo, nagbukas na. Bukas na ang opportunity ng ebanghelyo at natagpuan namin. Tapos minsan isang araw, sabi nung kapatid pa nung kulot din, sila kasing magkakapatid ay may isa ng Adventist doon sa San Marcelino, sakop ni Pastor Espanyola. Sabi nung isa, Pastor, gusto ko rin sumama sa inyong grupo sa pero hindi ko pa namimit yun mga kapatid. Pero sabi niya, willing din ako magpabautismo, Pastor. Kaya ito mga kapatid, isa-isahin ko na lang. Lalo na yung counseling, yung pakikinig. Magte-testimony ako, tapos mamaya, pag may problema sila, makikinig ako through counseling. Tapos, lalong-lalo na kung halimbawa mayroong pag-aaway-away kahit sa loob ng iglesia, papaano akayin ng mga kapatid sa reconciliation, i-reclaim sila. Visitation, at sa aming distrito mga kapatid ay halos bawat church, inintroduce na namin, naging lifestyle na ng church namin, ng aming district yung back to the altar worship o program. Minsan sabi ng isang church, Ma'am, mag-back to the altar schedule po tayo. So si Mrs. ang nag-lead doon. Magkasabay, 2 church na magkasabay back to the altar, doon ako sa Santa Cruz, pinakadulo. Si Mrs. siya nag-lead ng buong araw ng Sabado, yung back to the altar activities. Siyempre, contextualize na namin. Sa pagganitong paraan mga kapatid, naaakay pati yung asal o yung discipline, spiritual discipline ng mga kapatid, nagiging nai-spiritualize. Kaya habang ini-introduce namin ito, pati sa witnessing, yan. And one of isa kahuli-hulihan mga kapatid for the last, yung connection. Minsan mga youth connection, yung gathering, yung pagtitipon. Kung saan naroon yung mga tao, kung saan naroon yung mga kaibigan mo, nakaibigan mo na sila. Kaya yung last na namin doon sa mga kulot, tawag namin sa kanila kulot, tawag naman nila sa amin, unat. Kaya bawian lang. Sabi, nandiyan na si pastor, yung mga unat nandiyan na. So, gather. Yung connection mga kapatid, youth connection, family connection, napakahalagang bagay. Habang ini-introduce namin ito mga kapatid, people follow
where leaders go. Where there are spiritual people, where there are spiritual leader, there will always be spiritual church. Kaya itong mga tinatawag nating spiritual discipline in faith, ulitin ko mga kapatid, sa katapus-tapusan. Sabi dito sa Galatians chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Mga kapatid, napakagandang karanasan na gawin nating spiritual, at maituro sa mga kapatid na ang pamumuhay bilang Seventh-day Adventist ay hindi pamumuhay sa laman. Maraming bagay na pwede nating i-develop. Kaya yung pananalangin, pag-aaral ng Biblia, pag-meditate, yung devotional and family worship, katulad nitong pinasimulan ng ating administration, lalo ng ating Pangulo. We salute you, leaders. At ito pong turuan ng mga kapatid na akayin sila sa pagsisisi upang, alam nyo, pag natutunan nila ang magsisi sa kanilang mga kasalanan, they will find confidence and they will turn to the Lord. Maraming babalik sa Panginoon mga kapatid pag malaman nila ang daan ng pagsisisi. Pag panahon ng pag-awitan, mga pagpapatutuo, mga paglilingkod, community presence ministry will open doors of opportunity and it will even break prejudices, mga kapatid. Ang magkaroon tayo ng panahon na pakinggan ng mga tao, pakwentuhan sila, bonding time, and we will find connection with our people, with our brethren. Sa ganitong paraan, mga kapatid, maitataas, makilala nila ang Panginoon. Isang layunin natin, ipakilala ang Panginoon at malaman nilang lagi nilang kasama ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa isang mga bagay na ito ay kinikilala kong mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na na-develop ang mga ministries and spiritual discipline in faith. May the Lord bless us this morning. Amen. Salamat sa iyo, karanasan, Pastor Sai. Okay, so dadako na po sa silent prayer. Okay po, inadiyahan na si Pastor Sai po yung mauna sa atin sa acts of prayer, sa adoration and confession. At ang ating birthday kapatid naman, Sister Net, sa thanksgiving and supplication. So let's proceed to silent prayer mga kapatid. At pagkatapos po noon ay proceed na po tayo sa acts of prayer. God bless po. Pastor Sai. Mahal Sai ng Ruth. Diyos, sa oras mong ito, amin pong kinikilala ang inyong paghahari sa aming buhay. Kayo ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagpala, mapagbiyaya, banayad sa gandahang
banayad sa pagkagalit at napakasagana sa kagandahang loob. Patuloy na nag-aakay sa inyong mga anak tungo sa pagsisisi. At nagbibigay ng direksyon sa mga buhay at dadala ng kaayusan. Amin pong kinikilala na kayo'y Diyos na buhay, yamang buhay ang aming pinaglilingkurang Diyos. Patuloy na nabubuhay din kami sa inyong kabutihan. Pinagkakaloob niyo sa amin ang buhay na makatuwiran, buhay na matuwid, buhay na kabanalan, at buhay na makatotohanan. Amin pong sinasamba kayo, O Diyos, sa umagang ito sa natatanging sandali. Ito ang magiging pundasyon ng aming pong buhay at pananampalataya. Ang laging bumalik at laging humarap sa inyong presensya. Tulad ng mga usa na naghahanap ng tubig, gayon ang aming pananabik na hanapin kayo, O Diyos, at purihin kayo. Ang aming mga puso ay naaaliw sa tuwing ang inyong mga salita ay nagbibigay ng buhay kaakay harap sa inyo. Kaya naman, Panginoon, sa bawat umaga bilang pasimula ng buong araw ay lagi naming hahanapin kayo, O Diyos. Nais naming makatagpo ng katiyakan na kayo'y kasama namin bilang kayo na nagbibigay ng direksyon at ng pananampalataya namin, nagpapatatag. Kayong pinagmulan ng aming buhay. Kayong pinanggagalingan ng aming kalakasan. Kayong aming saklulo, Panginoon. Sa panahon na kami ay nasa pangangailangan, kayo din ang tumutubos ng aming buhay. Nag-iingat, nagpapala, gumagabay, kumakalinga, at kayo, Panginoon, ang nagkakaloob din ng kagalingan sa aming pong mga karamdaman. Patuloy na binabalik namin ang papurit pasasalamat. Panginoon, sa tuwing nag-aaral kami ng inyong mga salita at humaharap sa inyo, nakikita namin ang inyong kabanalan, habang kapag tiningnan namin ang aming mga sarili ay punong-puno kami ng kakulangan at kikita namin ang aming mga karumihan. Tunay, Panginoon, sa tulong ninyo, O Banal na Espiritu, patuloy ninyong dinadalisay ang aming mga puso, kaya ang aming paglapit ay ang aming inaasahan ay kayo, O Banal na Espiritu, na makapagdadala ng paglilinis sa aming mga kasalanan. Likhaan kami ng isang malinis na puso at bagong diwa, bagong espiritu, mga pag-iisip, ang aming mga damdamin. Habang kami lumalapit at sa araw-araw ay nadadalisay at nalilinis ang aming pong mga budhi. Naiibsan ang aming pong mga pasanin, aming mga problema, sapagkat kayo lamang ang makapagdadala ng aming mga pasanin. Aming pong iniaatang ang mga pasanin namin ay aming pong ipinapasa sa inyo, O Diyos, ang mga atang namin ng mga kasalanan. Hayaan niyo, Panginoon, na maging alay ang aming pong mga buhay sa harap ninyo. Matagpuan namin ang aming mga sarili na kayo ang aming pong kailangan. Kailangan kayo ng iglesia, Panginoon, inyong mga anak. Kung ang bayan lamang ay laging tumawag sa inyong dakilang pangalan, makatatagpo ang iglesia, ang inyong bayan, Panginoon, ng kaginhawahan at pagpapala. Kayo din ang kapangyarihan ng iglesia. Kayo, Panginoon, ang driver ng aming pong buhay. Kaya kailangan namin, Panginoon, ang inyo pong gabay. Aming kinikilala ang inyo pong tulong at kapangyarihang
kaya niyong gawin. May magagawa kayo sa buhay namin, Panginoon. Kaya po sa umagang ito ay patuloy na hinahanap namin ang inyo pong patuloy na pag-agapay. Gabayan niyo ang inyong anak, mga naririto, Panginoon. Anuman ang mga pasanin, anuman ang mga kakulangan, mga pagkakasala, likhaan kami ng isang malinis na puso. Huwag kayong lumayo sa amin. Sa panahon na kami magkasala, Panginoon, turuan niyo kaming kilalanin ang aming mga kasalanan. Sapagkat ito ang nagpapabigat at marami kaming mga kapatiran sa iglesia na tumalikod na sa pananampalataya. Sapagkat hindi nila natagpuan ang paraan ng pagsisisi. Salamat, Panginoon, na itong mga bagay na ito ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa tulong ninyo, O Banal na Espiritu, ay nakatagpo kami ng kaginhawahan sa aming mga puso. Lamang ang huwag niyo kaming pabayaan, kundi ang inyong pagpapatawad ay lagi naming maranasan. At ang galak ng kaligtasan ay lagi niyong iparanas sa amin, Panginoon. Katiyakan na kami nakatanggap ng kalayaan at pagpapatawad ninyo. Salamat, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay dinadala niyo sa aming mga puso. Usaping mga bagay na ito ng inyong kakayanang magpatawad at magligtas sa aming buhay. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig, sa walang hanggang awa at biyaya ninyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkakaloob mo, sa kalusugan na pinagpapalam mo, ang aming pamilya, ang lahat ng aming mga minamahal na lagi namin kasama. At sa mga biyayang hindi namin hinihiling, subalit inyong ibinibigay ng sagana. Lalo po kami nagpapasalamat at ako po'y lubos na nagpapasalamat sa espesyal na araw din na ito na aking pong kaarawan. Salamat po sa isa pang taon ng buhay, sa mga aral mula sa mga nakaraan at sa pagkakataon na magsimula ng panibago at sa pag-asa na iyong ibinibigay para sa hinaharap. Salamat din po sa mga sorpresa, sa mga tawanan at pagmamahal mula po sa mga taong mahalaga sa akin, lalo na rito sa aking pamilya sa God First Morning. Salamat po. Ngayon po ay humihingi po kami ng tulong sa iyo sa mga kagalingan, sa lahat ng tulong sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng lakas, ng karunungan, ng gabay upang maging matagumpay ang lahat ng aming gagawin sa araw-araw. Protektahan mo po kami mula po sa mga karamdaman at anumang kapahamakan at bigyan mo po kami ng mabilis na kagalingan. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami at naging na-approve po ang Everyday Disciple Making Strategy ng CLPM Discipleship Framework. Ganun din po, nagpapasalamat kami sa pagkapasa ni Casey Ann Rico Hermoso sa dentistry. Siya po'y nakapasa sa board exam. Salamat po. Sa license ng physical therapist na si Sheena Tabliso, marami pong salamat. At ganun din po sa patuloy at mabuting kalusugan ni Sister Naring Manlungat. Sa oras na ito, Ama, amin pong inilalapit sa iyo ang mga kagalingan sa mga iba't ibang karamdaman. Tulungan mo po kaming harapin ang mga hamon na ito ng karamdaman. Hamon sa aming pananampalataya at positibong pag-iisip na ikaw lamang, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan at patuloy na kagalingan. Amin pong nilalapit ang prayer request ni Pastor Jason Calage, ni Brother Ruben Muya, ni Sister Elvira Canyaveral, Pastor Cyrus Benida, ang CLPM Headquarters Project po na bawat pamilya ay maging kabahagi, na maging isang
na maging family builder. Nawa Panginoon, sa pagsisimula ng taong 2026 ay patuloy na inyong i-bless ang bawat pamilya upang magtagumpay ang 5,000 pamilya na magiging church builder. Amin din po inilalapit ang lahat po ng mga Adventist school sa CLPM, ang CLAA na siyang pangunahing eskwelahan po dito sa amin. Nawa ito'y patuloy mong i-bless, Panginoon, magkaroon pa ng maraming mga mag-aaral at makahikayat pa ng mga kabataan upang sila po ay mailayo sa masasamang mga bisyo, masasamang mga gawain at matuto sila na ng tunay na pamumuhay bilang isang inyong mga anak. Amin din po inilalapit ang church building sa Umpukan sa San Ildefonso, Bulacan, ang Voice of Youth sa Valdez and De La Paz Church ngayong December, ang lahat po ng evangelism crusade na isinasagawa, ang krusada po sa Barangay Lawang Dilasag, Aurora sa December 14 hanggang 20. Ang Upig SDA Church na magsisimula po ngayon December 19 hanggang January 3. Ang Sabintog Church sa December 1 hanggang December 20. Ang North Bulacan 2, Bagong Baryo sa San Ildefonso, Bulacan sa December 19 ngayong araw hanggang sa January 3. Ang krusada sa Balubad from Ibus Church. At ganun din po ay hilingan po ni Ace and Divina Lacaba na sila po'y magkaroon na ng anak. Ama, salamat po sa lahat ng mga ito na amin pong idinulog sa inyong harapan. Tulungan mo po kami na lagi po kaming magpasalamat bagamat nakakaranas kami ng mga bagay, ng mga karamdaman at mga kabiguan. Papasalamat po. Tulungan mo kami laging mapagpasalamat, magbigay puri sa iyong banal na pangalan. Ama, muli po, idinudulog namin ang lahat ng ito sa inyong paanan. At kayo po, Panginoon, nakarapat-dapat lamang na amin pong papurihan, amin pong sambahin sa iyong dakilang pangalan na pagkakaloob sa amin ang lahat ng aming mga kahilingan. At ito po'y manggagaling lamang sa inyong kalooban. Alang-alang po lahat sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas at ang aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Happy birthday. Birthday, Sister Net. Happy Salamat po sa birthday. lahat ng bumati. Salamat po. Happy birthday po. We've been called to speak, only far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This true
Spirit leads, evolving, grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here comes the King of Kings. He is set in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the nation, till we see Him high in the clouds. Soon you'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here comes the King of Kings. He is set in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. He is set in glory, majesty and power. What a joyful day. Kayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umaga puno po ng kabanalan sa magitan po ng iyong salita, mga testimonya at patutuo. At salamat ni Panginoon Diyos sa banal na Espiritu. Na ano pat sa buong araw na ito, kami po'y handa na sa aming po paghayo at pagbimisyon. Pagpalain kami, Panginoon, sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy birthday, Sister Net. Chanting po muna tayo. Chanting. Salamat. Chati. Chati, Sir Melvin. Church is a missional church. I am Missional. I think, I talk, I act, plan, to move forward God's mission. CLPM. We will go. Put God first, and you will never be last. Thank you, Toy. Pastor Joey. Birthday, Ate Net. Tapusan mga kapatid. Magpakasakdal kayo. Happy birthday. Mangaliw kayo. Mangagkaisa kayo ng pag-isip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Sister Net, happy birthday. Ay, ang ganda. Happy birthday. Brother Melvin, ganda talaga. Happy birthday to you. Birthday po. Nangungumpi na si Sister Net. Wala si Sister Net. Happy birthday. Happy na si Sister Net. Kanya-kanya sila. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Sister Net. Salamat. Salamat. Birthday po. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday po. 18 yan. Sister 18. Sister Net. 18. Tinanong ko si Aabot Brother tayo Edmond. hanggang 80. Tinanong ko si Brother Edmond kung ilang taon na po. Sabi niya 18. Father, 18. Pastor Seth, thank you. Brother Melvin, thank you sa effort. Grabe ka. Yan po ang Siyempre, unang regalo niyo ako. natanggap ngayong umaga. Galing sa God First Morning Cabinet. Thank you. God first family. Pag-pray natin si Sister. Pastor Jerry. Ate, na pag-pray siya, no? Si Ate Prayer Net. po, prayer. Sige natin siya, no? O, kain na tayo dito. Pag-pray po daw kayo, Ate Net. Sige po. Salamat po. Prayer natin yung ating mami, yung ating ate, at inspiration. Okay. Let me lead the prayer. Pwede po ba ako mag-pray? Sige po, Pastor.
Yan, isang privilege ko po na Privilege. ila at mapagmahal naming Diyos, isang kagalakan palagi sa amin. Ang sa iyo po ay lalapit kami, tuwi-tuwi na. At sa mga sandaling ito, isang katuwaan namin na aming ilapit ang aming pong isang kapatid na nagsisilbing inspirasyon sa aming lahat. Tulad ng marami sa amin na nagbibigay ng inspirasyon din. Si Sister Net, ang aming mami, sa aming pong God First Morning family. Amin pong inihingi na inyo siyang gagabayan. Patuloy po siyang pagkakalooban ng malakas na pangangatawan at buhay na mahaba upang patuloy niya kayong paglingkuran. Maraming mga tao ang madala sa inyong paanan. Gawin niyo po, Panginoong, misyonal ang kanyang buhay na palaging dadala ng inspirasyon sa maraming buhay ng tao papalapit sa inyo. Idinadalangin namin ang pamilya niya ay manatiling masigla, puno ng pag-ibig at pagkakaisa at kapayapaan sa tahanan nila. Dalangin po namin na ang buhay niya ay punuin ninyo ng tuwa, lalo tigit na kanyang nakilala si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas, na walang ibang ligayang dulot sa aming buhay, kundi ang aming ipaglingkod ang buhay namin sa Kanya. Panginoon, nais ko pong magpasalamat na kaming lahat na ay nakikipanalangin para sa Kanya. Maraming salamat sa buhay ni Sister Net na ibigay niyo sa Kanya. Maraming salamat sa lahat ng inyong gift sa Kanyang buhay. At sa Kanya. Kasama na rin po ng panalangin na ito, maaaring may iba pa kaming mga kapatid at kasama sa family na nagse-celebrate din po ng birthday nila. Salamat po sa buhay na kaloob. Ibigay niyo po ang bendisyon sa kanilang lahat. Hiniling namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen po. Birthday. Happy birthday po. Iiyak na Sister Net, iiyak na, dami bumabate. Salamat po. Happy birthday, Ate Net. Thank you po Happy sa birthday, inyo Ate lahat. Thank you po. Sige Thank po. you, Pastor. Thank you, Brother Melvin. Mag-exercise muna tayo, mag-jogging muna tayo. Jogging ka ba? Ulanan ninyo ng pagmamahal si Ate Nag-jogging Net. ako sa school. Okay. Pasok ka pa ba, Jared? May pasok pa ba? Thank you po. Wala, nagbabasketball lang kami. Nagbabasketball lang. Basketball lang po. Pagpatuktis mo, ha? God bless Drive, you. Brother Bless Semi. po. Salamat po. Ingat po kayo. Safe travel. Thank you po, Marinet. Thank you po. Safe driving, Thank you, Brother thank you, Semi. thank you everyone for your prize. Happy birthday po. Puno na ng surpresa. Travel ako na travel. Thank you sa inyong lahat. Salamat, salamat. Happy birthday, Ate Net. Thank you po. Sige po. Thank you, Brother Pastor Cyrus. Tama pala, Sister Net, yung panalangin ko sa iyo kahapon, no? At dyan nagtatapos ang ating magandang God First Morning program. At alam ko lahat kayo na-bless. Maging ako ay na-bless din. At salamat sa patuloy na pagsubaybay. At salamat sa patuloy na pakikinig at pakiisa. At ang Panginoon ay lagi na riyan para tayong samahan. Kagaya ng pagtatagumpay ng mga unang bayan ng Israel doon sa panahon ng Pasko. Baka ating malimutan. Tayo rin igagabay niya noon, ngayon at magpakailanman. Kaya hindi dapat tayo matakot. God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer. I will go. I feel the flame of crying. My answer.
Jesus as well.